nako, welcome back dito sa ating channel and I know na you are excited na para sa part 2 ng kwento ni Tin. Medyo nabitin tayong lahat kahapon sa kanyang paglalayas at sa wakas pangiiwan na rin sa kanyang asawang wala namang pagmamahal para sa kanya. Naku, ano kaya ang part 2 o ano kaya ang mga ganap sa buhay ni Tin pagkatapos niyang umalis sa buhay ni Leon? Ay nako, umpisahan na natin because I know that you are excited. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi madali ang naging desisyon ko, Mama Mia, na iwan ng tuluyan ang buhay ko kasama si Leon. Naisip ko dati na habang buhay na kaming magsasama kasi nga kasal na kaming dalawa. Pero hindi pala ganon sa totoong buhay. Kasi kahit magkasama pa kayo, kung hindi naman kayo masaya at kung hindi ka naman niya mahal, ay hindi rin magiging matagumpay ang inyong pagsasama. Kaya naisip ko, Mama Mia, ibigay na lang talaga kay Leon ang kanyang kalayaan. At yun nga, para tuluyan siyang maging malaya, ay kinumbinsi ko ang mga magulang ko na huwag magpaapekto sa kanilang mga desisyon sa negosyo sa naging bunga at kinahinatnan ng pagsasama naming dalawa. Are you sure, anak? Tanong ni Mommy. Yes, Mommy, I'm sure. Pero sana po, hayaan niyo muna akong magpakalayo-layo. Hayaan niyo na muna akong umalis dito. Walang nagawa ang mga magulang ko. Life after Leon, masasabi kong mahirap, pero mas mahirap pa rin yung araw-araw ko siyang nakakasama. Pero alam ko namang itinatali ko siya dahil hindi siya masaya. At 3 taon matapos kong iwan si Leon, masasabi kong mas matatag na ako, Mama Mia. Pero alam kong hindi pa rin ako lubos na malaya. Nagtayo ako ng isang maliit na negosyo. Isang cafe lamang sa isang lugar na hindi ko na lang po papangalanan. Pero malapit lang ang cafe na yun sa isang university. Kaya naman masasabi ko na medyo naging successful din ang business ventures ko na yun. Tahimik ang buhay ko, maaliwalas na. Hindi na ako nag-iisip kung anong oras uuwi ang aking asawa. Hindi na ako mag-iisip kung saan na naman siya napunta. Oo, Mama Mia, tahimik. Pero aaminin kong hindi pa rin talaga totoong masaya. Pero mas okay na rin to. Wala nang umuuwi ng alas 5 ng umaga. Wala na akong iniisip na babaeng mas masaya dahil siya ang umaangkin ng puso ng asawa ko. Pero minsan, sa tahimik na sulok ng hapon, may tumutusok pa rin sa dibdib ko. Hindi dahil naaalala ko pa rin ng aming nakaraan. Kundi, Mama Mia, naaalala ko pa rin kung paano ko siya minahal. Naalala ko na may mga sugat talaga na kahit anong gawin mo ay hindi naghihilom sa paglipas ng panahon. Yung akala mo okay na pero bigla namang magpaparamdam pa pala. Araw-araw, Mama Mia, sinusubukan ko pong ipakita sa sarili ko na hindi ko kailangan ng pag-ibig para mabuhay. Na kaya kong maging kumpleto kahit mag-isa lang ako. Hanggang sa dumating ang araw na may kumatok sa pinto ng cafe. Hindi si Leon. Hindi rin isang multo ng nakaraan, kundi isang lalaking hindi ko nakilala. At dun nagsimulang gumulo ulit ang buhay ko. Itago natin siya sa pangalang John. Nakatayo siya sa ilalim ng bubong ng cafe ko habang bumubuhos noon ang malakas na ulan.
Simple lang ang itsura niya, Mama Mia. Malinis manamit at mukhang tahimik. At yung ngiti niya, isang ngiti na nagpapaalala sa akin na siguro masaya kapag may kasama kang iba. Ang ngiti ng taong humihingi ng masisilungan. Ng taong walang ibang gusto kundi ang magkaroon ng panandaliang bubong sa kanyang ulo. At miss, pwede bang dumito muna ako sandali sa loob? Sabi niya. Siyempre naman, malakas pa ang ulan eh. Hindi ko alam kung bakit ang dali-dali niyang kausap. Hindi ko alam kung bakit parang ang dali niyang pakisamahan. At higit sa lahat, Mama Mia, hindi ko akalain na sa loob ng napakahabang panahon na minahal ko si Leon, ay meron pa rin palang ibang taong kakalabit dito sa puso ko. May ibang tao pala na makakapasok dito. Hindi naman kasing bongga nung pagpasok ni Leon. Nung una ko siyang nakita na kinilig ako agad. Hindi ganun. Pero ang pakiramdam na ito kay John ay parang mas tahimik. Kaya lang, Mama Mia, nung naisip kong baka magkakaroon ulit ako ng lalaking iibigin, ay natakot naman ako bigla. Ano ka ba naman, Tin? Ano ba yung iniisip mo? Nakikisilong lang yung tao, love story na agad yung tumatakbo sa utak mo. Matapos ang halos 1 oras ay tumila na rin ang ulan at umalis na rin yung estrangherong iyon. Ewan ko kung bakit hindi ako nainis na hindi man lang siya no-order ng kahit na ano, Mama Mia. Pero kinabukasan, hindi ko inaasahang babalik siya. Hindi ko inaasahang tatambay siya ulit sa cafe. Pero this time ay umorder na siya. At lalong hindi ko inaasahan na magiging kaibigan ko siya, Mama Mia. Pero naging kaibigan ko siya. Dahil sa umagang yun ay hindi po pumasok ang tauhan ko sa cafe. Kaya walang ibang kumausap sa kanya kundi ako lang. At dun siya nagpakilala bilang si John. Salamat nga pala kahapon And I'm sorry kung tumambay ako dito ng libre. Hindi ko kasi nadala yung wallet ko yesterday Naiwan ko sa loob ng kotse. Wala yun, ano ka ba? So anong ang o-orderin mo? Tanong ko. Ang dami niyang in-order. Sabi niya, pambawi daw niya kahapon dahil tumambay lang siya ng libre basa pa siya sa ulan. Tumawa lang ako. Hindi ko tinanggihan yung mga order niya kasi benta din naman yun, Mama Mia. Ang dami nitong in-order ko. Wala pa namang ibang customer dito sa cafe. Pwede bang saluhan mo na muna akong kumain? At hindi ako tumanggi. Ewan ko pero medyo na-curious din ako sa kwento ng buhay niya. Kaya ayun, sumama din ako sa kanya at kinain namin yung mga in-order niya sa cafe. Pagkatapos naming kumain ay nag-usap pa kami ng napakaraming bagay. Tapos, Mama Mia, hindi na rin ako naobliga pang bumalik sa counter kasi dumating na yung tauhan ko sa cafe. Habang nagkukwentuhan kaming dalawa ni John, ay dun ko siya mas nakilala. Hindi siya bulero. Wala rin siyang nikatiting na yabang sa katawan. Hindi siya katulad ng mga lalaking nakilala ko. Hindi siya katulad ni Leon. Na tindig pa lang halata mo na talagang may pagkamayabang. Ewan ko kung bakit pero ramdam ko na genuine si John. Mama Mia, inisip ko. Kung magugustuhan ko kaya si John, wala kaya akong magiging kaagaw? Kung magugustuhan ko kaya siya, hindi ko kaya mararanasan sa kanya ang mga sakit na dinanas ko kay Leon? Noong mga panahon na yun ay nag-iisip na ako. Ang daming taon na rin kasi ang lumipas. 3 years to be exact. Na-file na rin at gumugulong na rin ang kaso ng annulment naming dalawa ni Leon.
Kaya naisip ko siguro panahon na rin para magkaroon naman ng ibang inspirasyon ang puso ko. And Mama Mia, sa mga pagkakataon na yon, naisip kong baka nga si John na yon. Si John na tahimik, si John na laging nandyan, si John na magaan kausap, si John na parang unti-unting binubuksan ang aking puso. Pero kasabay ng pagpasok ni John sa puso ko ay pumasok rin ng maraming tanong sa isip ko. Handa na ba talaga akong buksan ulit ang puso ko? Handa na ba talaga akong magmahal ng panibago? Handa na ba akong sumubok ulit? Paano kung maging katulad kay Leon? Paano kung meron ding ibang minamahal si John? Baka naman niloloko ko lang ang sarili ko. Baka naman naghahanap lang ako ng makakasama kasi ayon sa balita ng abogado ay malapit nang mag-grant ang petition for annulment na pinail ko. Sa dami-dami ng tanong sa isipan ko, isa lang ang sigurado, Mama Mia. Araw-araw ay dumadating si John sa cafe. Umu-order ng simpleng Spanish latte o di kaya naman ay American iced coffee. Yun lang ang order niya, Americano. Kuminsan kung gusto niya ng matamis, Spanish latte. Tapos nakikipagkwentuhan. At habang nagkukwentuhan kami, habang dumadami ang napag-uusapan namin, ay mas lalo akong napapalapit sa kanya. Isang gabi bago magsara ang cafe, ako na lang ang tao noon. At syempre si John. Doon siya nagtanong ng isang tanong na hindi ko inaasahan. Tin, tingin mo handa ka nang magmahal ulit? Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi ko alam kung kaya ko pa ba, Mama Mia. Hindi ko alam Kasi hindi ko alam kung tapos na ba talaga ako dun sa nakaraan ko. Hindi pa kasi granted ang annulment namin. Tumango siya. Well, hindi mo naman kailangang magmadali. Tinatanong ko lang kasi sa tingin ko deserve mong maging masaya. Sa tingin ko deserve mong magkaroon ng kasama sa buhay. At kung sakali mang dumating ang araw na yon, na handa ka nang magmahal ulit, na handa mo nang buksan ang puso mo ulit, sana magmahal ka ng tamang tao. Mama Mia, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, pakiramdam ko ay kailangan ko ulit pigilan ang mga luha sa mga mata ko. Kung dati pinipigilan ko ang luha sa aking mata para hindi mahalata ni Leon na nasasaktan ako sa tuwing may pinupuntahan siyang iba. Ngayon ay pinipigilan ko ang luha sa aking mga mata kasi nararamdaman ko na sa unang pagkakataon, Mama Mia, may isang tao na walang ibang gusto kundi ang lumigaya ako. Lumipas ang mga linggo, unti-unting nagiging klaro ang tatak na naiiwan ni John sa puso ko. Kapag wala po siyang pasok sa trabaho ay tinutulungan niya ako sa cafe. Pinagtitimpla din niya ako ng kape. Dahil sabi niya, mag-aaral daw siya bilang barista para mag-apply sa cafe ko. Nandyan din siya lagi, nakikinig sa mga problema ko, sa businessman o personal matters. Pinapatawan niya ako kapag nakikita niyang stress na ako. Mama Mia, pakiramdam ko ay ginagabayan niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan. At unti-unti nagsimulang sumibol ang pag-asa sa puso ko na baka pwede pa naman akong maging masaya sa piling ng iba. Pero gabi-gabi, bago ako matulog ay may isa pa ring tanong sa isipan ko. Kung sakali bang magmamahal ako ng panibago, nakatadhana na ba yun?
Yun na ba talaga? O baka pinipilit ko na lang ulit gaya nung nangyari nung una? O baka kaya ako nakakaramdam ng ganito ay dahil may tinatakpan pa rin akong sugat sa puso ko? Paano kung, paano kung bumalik si Leon? Ayoko mang aminin at ayoko mang isipin. Pero may bahagi pa rin sa puso ko, Mama Mia, na pagmamay-ari pa rin talaga ni Leon hanggang sa mga panahon na yon. Hindi pa rin siya lubos na natatanggal sa sistema ko. Ewan ko kung dahil ba sa naging mag-asawa kaming dalawa, kahit hindi naman talaga naging ganap ang pagiging mag-asawa namin, o dahil ba siyang first love ko. Minahal ko siya ng pagkatagal-tagal mula pa nung high school pa kami. Hindi ko alam kung umaasa pa rin ako. Hindi ko alam dahil hindi ko masagot sa puso ko. Baka naman naiisip kong si John ay nakatadana sa akin dahil gusto ko lang mapatunayan na kaya ko pa rin magmahal at maging masaya ulit. Isang hapon, Mama Mia, habang napakasaya ng cafe dahil meron kaming anniversary promo, ay may biglang huminto sa harap ng pinto. Hindi ko kailangang tignan kung sino yon. Hindi ko kailangang marinig ang boses. Dahil ewan ko, presensya pa lang niya ay labis-labis na ang epekto sa akin. Oo, kahit hindi ko pa siya nasisilayan, kahit hindi ko pa siya nakikita ng lubos, ay kilala ko siya. Kilala siya ng sistema ko kahit ilang di pa ang layo niya mula sa akin. Si Leon. Noong iangat ko ang tingin ko ay nakita ko nga siya. Siya pa rin yung Leon na yon. Pero mas tahimik. Mas malinis ang ayos niya. Pero ang mga mata niya parehong Leon pa rin. Yung malalim, yung kapag tumingin sa'yo, nakakapagpahinto ng oras mo. Ganun pa rin talaga ang epekto niya sa akin. Akala ko wala na yung epektong yun, Mama Mia, kasi nga ilang taon na rin naman ang lumipas mula nung huli kaming magkita dalawa. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Hanggang sa unti-unti siyang naglakad palapit sa akin. Hi, Tin. Habang binibigkas niya yun, pakiramdam ko ay parang isang buong taon ang huminto sa oras ko. At sa likod niya, Mama Mia, ay tumigil din sa paglalakad si John. Nasa harapan ko silang dalawa. Ang dalawang lalaking mahalaga sa buhay ko. Ang isang lalaking minahal ko ng lubos at naging asawa ko pa pero hindi naman nagparamdam sa akin ng pagmamahal. At ang isang lalaking kahit wala naman kaming relasyon ay lagi lang nandyan para sa akin. At ako, pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng dalawang nagbabangga ang mundo. Hindi ko alam, Mama Mia, na ang pagdating ni John at ang pagbabalik ni Leon sa buhay ko ay ang magbabalik ng panibagong gulo at pasakit sa puso ko. Parang naging tahimik bigla ang cafe. Tin, pwede ba kitang makausap mamaya kapag may oras ka na? Kapag may oras na ako, Leon. But for now, busy pa ako. Sorry kung hindi ka o-order, hindi kita maaasikaso. Sabi ko. Tumahimik lamang siya at doon ay biglang lumapit sa akin si John. Oh, at ako na dito sa cashier. Tulungan mo na lang doon ang barista, sabi niya sa akin. Kaya yun ang ginawa ko, Mama Mia. Pumasok ako sa loob ng kitchen area. Tumulong ako sa pagluluto at paggawa ng mga order na kape at saka mga pagkain.
Pero habang ginagawa ko yun ay hindi ko po maiwasang sumilip-silip sa labas. Andun si Leon sa isang sulok at nakaupo sa pan-takeout area. Habang si John naman ay nag-aasikaso ng mga customer at panaka-naka ay minamasdan din si Leon. Nakikita ko rin na si Leon ay nililingon din si John. "Ma'am, mukhang may dalawang lalaking magsasagupaan ngayon na," sabi ng tauhan ko. "Ano ba kayo? Focus tayo sa trabaho, ang daming customers oh." Sabi ko na lang sa kanila. Nung gumabi na Mama Mia, ay kinausap ko si John. "John, hayaan mo na ako. Umuwi ka na. Salamat sa tulong ha. Mag-take out ka na lang ng pagkain kasi ang dami nang naluto kanina na carbonara eh." Sabi ko. "Sigurado ka ba talaga?" "Oo, sigurado ako." Nang tumalikod na si John, Mama Mia, ay lumapit naman si Leon sa akin. "Pwede na ba kitang makausap ngayon, Tin?" Tanong niya. Bago ako sumagot ay biglang nagsalita si John sa likuran ko na hindi pa pala tuluyang nakaalis. "Kung hindi pa siya handang kausapin ka, pwede mo bang hintayin?" Tumingin si Leon kay John. Nakita kong wala naman siyang galit, wala namang pagka-arogante. Bakit nga naman siya magagalit ano? Ano ini-expect ko? Magsiselos siya kay John? Anong ini-expect ko? Magwawala siya dahil may iba ako? Masakit, Mama Mia. Masakit sa puso ko na makita kong parang walang epekto kay Leon ang presensya ni John. Tumango lamang siya pagkatapos ay tuluyan nang umalis si John. "Mama Mia, alam ko na parang pelikula o telenovela itong iisipin at babanggitin ko. Pero inisip ko nung mga panahon na yun na sana naman makita akong nasaktan si Leon. Na sana naman makita akong magselos siya dahil may kapalit na siya dito sa buhay at puso ko. Na maisip niyang hindi lang siyang magaling para sa akin, kundi maisip niyang hindi ko na rin pala siya kailangan. Bagong boyfriend mo ba yon?" Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot. "Hindi ako nandito para maghanap ng gulo, Tin. Nandito lang ako para humingi ng tawad kahit isang beses lang." At dun ako natahimik. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano bang dapat maramdaman ko. Galit? Dahil kahit alam niyang gusto ko siya dati, sinasaktan niya ako? Hindi man lang niya itinago ang relasyon niya kay Riel? O takot? Takot dahil baka ito na yung closure na hinahanap ko? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, isang bagay lang, Mama Mia. Ito ang sandaling matagal kong tinakbuhan at ngayon ay kailangan kong harapin. Kahit masaktan pa ulit ako. Umupo kami sa pinakamalayong sulok ng cafe. Tahimik lang. Walang halong drama, walang halong libro o walang halong paghihiganti. Kaming dalawa lang talaga ang nag-uusap. Dalawang taong sobrang nasaktan noon sa nakaraan. At sobra ring nagmahal ngunit sa maling panahon. Ako, sobrang nasaktan dahil hindi niya ako magawang mahalin. Samantalang siya naman, sobra ring nasaktan dahil ipinakasal siya sa akin kahit iba ang nilalaman ng puso niya. At pareho kaming sobrang nagmahal. Ako nga lang ang nagmamahal sa kanya samantalang siya ay nagmahal ng ibang babae. Tin, sorry. Sorry sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Wala ka namang kasalanan, Leon eh. Pareho naman tayong biktima ng panahon at sitwasyon. Pareho nating
hindi naman siguro karelasyon ng isa't isa. Parehong ipinagkasundo tayo ng mga magulang natin sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin nun, kasalanan mo nang nagmahal ka ng iba. Tin, alam ko, I should have been a better husband. Kasi wala ka namang kasalanan eh. Wala ka namang kasalanan kung bakit tayo ipinakasal ng mga magulang natin sa isa't isa. Kaya hindi ko dapat binuntun sa'yo yung galit ko. Hindi ko dapat hinarap-harapan sa'yo na lokohin ka. Sorry ah. Leon, sa simulat sa pool pa lang, nung araw ng kasal nating dalawa, tanggap ko na hindi mo talaga ako mahal. Kasi nung kinakasal tayo, nasa ibang babae ang mga mata mo eh. Dapat dun pa lang tumakbo na ako. Dapat dun pa lang umiwas at umalis na ako, pero hindi ko ginawa. Kasi inakala ko na kapag kasal na tayong dalawa mauobliga ka ng mahalin ako. Inakala ko na kapag magkasama na tayo sa iisang bubong, makikita mo rin ako. Pero mali ako. Kasi hindi pala talaga natuturuan ng puso sa kung ano ang dapat nitong maramdaman. Kaya huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan sa akin. Tin, hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin sa'yo to. Pero gusto kong malaman mo na yung pananakit ko sa'yo, yung pambabaliwala ko sa'yo, yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Huminga ako ng malalim. Pwede ba, Leon? Huwag na nating balikan pa yon. Ilang taon ko na ring sinubukang kalimutan yun eh. At nagtagumpay naman ako. Leon, masaya na ako ngayon. Alam ko, Tin. Alam mo ba, tinawagan ako ng abogado ko. Ang sabi malapit na raw mag-grant yung annulment natin. Siguro sa susunod na 1 o 2 buwan, matatanggap na natin yung papel na nagpapatunay na hindi na tayo kasal o hindi man tayo ikinasal. I know. Yun ba ang dahilan kaya ka masaya, Tin? Dahil magiging malaya ka na? Hindi ko alam kung anong isasagot ko, Mama Mia. Nung hindi ako sumagot ay siya ulit ang nagsalita. Sana, Tin, kahit ngayon lang hayaan mo akong maging totoo sa'yo. Anong totoo? Habang tinatanong ko yun, Mama Mia, ay napansin kong may mga luha sa mga mata niya. Yung pinipilit niyang wag patuluin. Pero wala siyang nagawa dahil tumulo ang 2 patak mula sa magkabila niyang mga mata. Nung pagmasdan ko ang kanyang mata ay hindi ko alam. Pero parang saglit nakita kong may pagmamahal doon. Hindi, Tin. Hindi yun pagmamahal. Imagination mo lang yun. Sabi ko sa sarili ko. Mama Mia, ilang sandali pa bago nagsalita si Leon. At nung nagsalita siya, ay halatang halata ako sa boses niya ang pagpipigil na maluha ng tuluyan. Tin, gusto kong malaman mo na nung umalis ka, akala ko magiging masaya na ako. Akala ko magiging maligaya na ako. Pero hindi pala, Tin. Nung umalis ka, tapos wala ka man lang kinuha. Pati nga, business transaction ng mga magulang at pamilya natin, hindi mo pinatigil kahit may kakayahan kang gawin yon. Dun ko naisip kung gaano kahalagang bagay ang pinakawalan ko. Akala ko liligaya ako sa piling ni Riel. Kasi wala nang hahadlang sa aming dalawa.
Pero hindi ako lumigaya sa piling niya. Kasi kung kailan kasama ko na siya, kung kailan wala nang hadlang at kahit kailan ko man gustuhin, ay mapupuntahan ko na siya. Dun ko naman siya ayaw puntahan. Dun ko naman siya ayaw na makasama. At kung kailan wala ka na, kung kailan hindi ka na nagpapakita at nagpaparamdam sa akin, dun ko rin naramdaman ang pangungulila ko sa'yo. Hindi ko hinihingi na paniwalaan mo tong mga sinasabi ko sa'yo, Tin. Pero naging mabigat ang buhay ko simula nung umalis ka. Alam ko ako ang may kasalanan kung bakit ka umalis. Alam ko ako ang may kasalanan kung bakit ka nasaktan. At araw-araw pinagsisisihan ko yon. Araw-araw ginusto ko yung palitan. Pero sabi ko sa sarili ko, baka nakokonsensya lang kako ako. Baka hindi naman totoong nangungulila ako sa'yo. Kaya hinayaan kitang lumayo. Hinayaan kong lumipas ang ilang taon. Pero sa araw-araw ng mga taon na lumipas, hindi nawala ang pagsisisi ko, Tin. Leon, bakit mo pa yan sinasabi sa akin ngayon? Kasi Tin, ngayon handa ako. Handa ako na ako naman ang pahirapan mo. Ako naman ang hahabol sa'yo. Leon, wag mo nang gawin yon. Dahil hindi magandang pakiramdam yon. At palayain na natin ang isa't isa. Pagkasabi ko noon ay tumayo ako at tinapos na ang usapan naming dalawa, Mama Mia. Ilang sandali lang naman yung pag-uusap namin, ni wala pang ang isang oras eh. Pero pakiramdam ko, pagod na pagod ako, na kala mo ang daming ginawa kahit wala naman talaga. Hindi na sumunod sa akin si Leon. Ilang saglit pa ay lumapit si John sa akin at kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Ayos ka lang? Tumango ako kahit hindi naman yon ang katotohanan. Huminga siya ng malalim na para bang may gusto siyang itanong pero pinipigilan niya. Kung ayaw mong pag-usapan, nating dalawa yung pinag-usapan ninyo, hindi kita pipilitin. Pero nandito lang ako, Tin, ha? Mama Mia, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang bigat na iniwan ko dati. Akala ko kapag dumating ang araw na to, na kapag binalikan ako ni Leon, na yung ini-imagine kong hihingi siya ng tawad sa akin ay magiging masaya ako, pero hindi. Bumalik lahat ng sakit, bumalik lahat ng sakripisyo ko, Mama Mia. Kung paano ako iniwan, sinaktan ni Leon, ngayon ay binabalikan niya ako. Tapos mas masakit pa sa pakiramdam, Mama Mia, na may isang lalaking andito at minamahal ako. Inaalagaan at hinihintay akong gumaling nang wala man lang siyang hinihinging kapalit sa akin. Alam ko na simula sa araw na yon ay magiging magulo na ang buhay ko dahil may dalawang lalaki na sa buhay ko. Pero iisa lang ang puso ko. At natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako sa mga oras na yon kung ano ba talaga ang magiging kapalaran ng buhay pag-ibig ko. Sa mga sumunod na linggo ay dalawang bagay ang hindi ko nagustuhan. Una, kahit anong gawin ko ay hindi talaga matanggal-tanggal sa isipan ko ang mga sinabi ni Leon. Pangalawa, Mama Mia, hindi ko alam kung sinasadya lang ba talaga ng sistema ko, pero unti-unti ay may nararamdaman akong may mga pagbabago sa mga kilos ni John. Mas madalas siyang tahimik, para bang may sinusukat at para bang may iniintindi. Isang gabi nang magsasara na ako ng cafe ay bigla kong tinanong ni John, Tin, may bala ka pa bang ibalik si Leon sa buhay mo? Parang tumigil ang oras.
Hindi ko alam ang isasagot nang hindi siya masasaktan. Pero I told myself, it's better to be honest than to give him false hopes. Hindi ko alam, Jan. Sagot ko sa mahinang boses. Tumango siya at ngumiti pero alam kong may kaakibat na sakit ang ngiting iyon. Yun ang problema, Tin. At doon ako tumingin sa kanya, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin dyan? Tin, sana hindi mo makalimutan kung bakit ka nasaktan. Hindi ko naman dinidemand sa'yo na mahalin mo ako eh. Pero alam mo, ang gusto ko lang ay mahalin mo ang sarili mo. Dahil ayokong nakikita kang nasasaktan. Ayokong nakikita kang naguguluhan. Mama Mia, ramdam ko ang pagiging sincere ni John. Ramdam kong gusto niya talaga akong maghilom ng tuluyan. Ilang araw pagkatapos noon ay nagpaalam sa akin si John. Sabi niya, hindi raw muna siya pupunta sa cafe. Magiging busy daw siya sa kanyang trabaho. Alam kong hindi yun totoo, Mama Mia. Kasi kilala ko si John eh. Sa maikling panahon ng pagsasama at pagiging magkaibigan namin, ay nakilala ko na siya ng lubusan. Kahit na sa dami ng pagkakataon noon, Mama Mia, na busy siya sa trabaho kahit kailan, ay hindi naman siya umabsent sa pagpunta sa cafe. Alam kong gusto niya lang mag-isip at gusto niya rin akong bigyan ng pagkakataong mag-isip. Kasi nung araw na yon, tinawagan din ako ng abogado ko at sinabi na granted na raw ang petition for annulment na ipinail ko sa kasal naming dalawa ni Leon. Mixed emotions ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil wala na. Dahil hindi na kami kasal. O dapat ba akong masaktan dahil nagtapos na talaga ang kabanata naming dalawa ni Leon. Pag-uwi ko sa bahay ay may isang taong nandoon na naman. Si Leon, Mama Mia. Nakahawak ng bouquet of lilies. Ang mga bulaklak na paborito ko. Hindi ko alam na alam pala niyang paborito ko ang lilies. Inabot niya yun sa akin. Congratulations, sabi niya. Congratulations saan? Natupad na rin ang pinail mong petition for annulment. Walang bisa na ang kasal nating dalawa. Ano ba yan, Leon? Are you mocking me? Tanong ko. No, hindi. Gusto lang talaga kitang i-congratulate dahil malaya ka na. Pero, pwede ba kitang yayaing mag-dinner ngayon? Tumawa ako ng mapait. Bakit? Magse-celebrate tayong dalawa? Hindi naman sa ganon. Gusto lang talaga kitang makasama. Leon, bakit ka pa ba bumabalik? Bakit hindi mo na lang ayusin kung anong nangyayari sa inyong dalawa ni Riel? Bakit kailangan mo pa akong idamay dyan sa gulo ng buhay mo? Wala na kami ni Riel. Dahil hindi ko siya mahal. Leon naman eh. 'Di ba? Dati naman, paulit-ulit mo akong sinasaktan dahil sa pagmamahal mo kay Riel. Bakit basta mo na lang itinapon yun? Mama Mia, tiningnan niya ako. Kasi hindi ako magiging masaya sa kanya. Hindi ako nakakatulog ng mahimbing sa tuwing kasama ko siya. Kasi ikaw ang nasa isipan ko. Ikaw ang bumabagabag sa utak ko. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas,
Hindi ko maitatangging nagkaroon ka na pala ng puwang sa puso at buhay ko. At dun ako napaluha, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak. Pumayag akong mag-dinner pagkatapos ng ilang minuto kong pag-iyak. Hindi dahil gusto ko ng second chance sa aming dalawa. Hindi rin dahil gusto kong saktan si John. Gusto ko lang malaman kung ano talagang nararamdaman ko. Habang nagdi-dinner kami ay humingi ulit ng tawad sa akin si Leon. Nakita ko sa mga mata niya na this time ay sincere siya, Mama Mia. Inamin niya lahat ng pagkakamali niya. Inamin niya lahat. Kahit ilang beses kong sinabi sa kanya na wala naman siyang kasalanan. Kasi pareho naman naming alam na biktima kami ng mga desisyon ng aming mga magulang. Pagkatapos ng dinner, habang naglalakad kami palabas ng restaurant ay bigla siyang huminto. Tin, hindi ko alam kung nasabi ko na sa'yo to. Pero sasabihin ko na rin. Mahal kita. Hindi ko sinagot ang sinabi niyang yon, Mama Mia. Pero ang tibok ng puso ko, matagal ko nang hindi naramdaman ang ganong klasing kaba. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Inisip ko, Mama Mia, kung sana noon niya ito sinabi ay magtatatalon ako sa tuwa. Pero hindi na pwede. Kung kailan walang bisa na ang kasal naming dalawa, tsaka pa siya magiging ganito. Nagkunwari akong walang narinig. Humakbang pa ako ng 5 hakbang bago ko siya nilingon. Huwag mo na akong ihatid, magta-taxi na lang ako. Sabi ko at hindi ko na siya inantay na sumagot pa. Pero hindi natapos doon, Mama Mia, kasi kung kailan annulled na kaming dalawa ay tsaka naman siya nagpapakita sa akin araw-araw. Mama Mia, hindi naman sa tahasan niya akong nililigawan. Pero palagi siyang nagpaparamdam. Minsan pinupuntahan niya ako sa cafe. Minsan naman pag uwi ko sa bahay ay nandun siya. Minsan kapag linggo, maaga siyang kumakatok sa pintuan ko at nag-aayang magsimba kaming dalawa. Hindi naman niya ako hinahawakan. Hindi rin niya ako sinasabihan ulit na mahal niya ako. Hindi na rin siya nag-iisip o nagsasalita pa tungkol sa second chance. Basta nandyan lang siya. At ang nakakainis, Mama Mia, sa tuwing nandyan siya, sa tuwing magkasama kaming dalawa ay gumagaan ang dibdib ko. Gumagaan ang pakiramdam ko. Parang bumabalik ang dati kong damdamin sa kanya. Hindi ko alam pero inis na inis ako sa sarili ko. Kasi kahit anong pilit ko na balikan yung mga masasakit na nangyari sa aming dalawa, kapag nandyan naman na siya, nakakalimutan ko lahat ng yon. Tila bumabalik ako nung high school kami, nung patay na patay pa ako sa kanya. Naiinis ako sa sarili ko kasi bakit parang ang dali-dali kong bumigay pagdating kay Leon. Bakit ang bilis-bilis bumalik ng kilig at pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya? Bakit ang hirap-hirap pigilin ng damdamin na ito? At bakit hirap na hirap akong magalit sa kanya? At bakit parang hindi ko na naaalala si John kapag kasama ko si Leon? Bakit parang wala na siya sa akin kapag nandyan si Leon sa tabi? Isang gabi, matapos ang halos 1 buwan nang hindi pagpaparamdam ay nakatanggap ako ng message mula kay John. Pwede ba tayong mag-usap? Sumagot ako. Oo, kailan at saan? Nasa harap ako ng bahay mo. Gabing-gabi na yon, Mama Mia. Paglabas ko ay nandun nga siya. Nakasandal sa poste. Nakakunot ang noo at may hawak na maliit na paper bag. Lumapit ako pero hindi siya ngumiti.
Andito ako para tanungin ka once and for all, Tin. Mahal mo ba ako? Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Kasi kung oo, bakit parang wala akong nakitang excitement sa mga mata mo nang papalapit ka sa akin ngayon? Kahit halos 1 buwan tayong hindi nagkita. Bakit parang disappointed ka pang nandito ako? Noon ako nakaramdam ng pagkapahiya. Oo, wala naman talaga kaming relasyon dalawa ni John. Pero alam kong pinaasa ko siya. Kahit hindi ko ginusto. John, hindi ko sinasadya. Hindi ko to ginusto. Umiling siya. Hindi kita sinisisi. Pero sa mga araw na magkalayo tayo, nandito pa rin ako sa paligid din. Minamasdan lang kita mula sa malayo. At naramdaman kong hindi nga ako ang kailangan mo. Mahal kita, Tin. Mahal na mahal, pero ayokong maging alalay mo habang buhay. Ayokong maging pangalawa habang hinihintay mo ang pagbabalik ng iba. Kumirot ang puso ko, Mama Mia. John, I want to be honest with you. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang dapat kong piliin. Sabi ng utak ko, ikaw, kasi minamahal mo ko. Pero sabi ng puso mo, siya kasi siya ang mahal mo. Tama ba? Hindi ako sumagot at yun ay inabot niya sa akin ng isang paper bag, Mama Mia. Regalo dapat yan. Pero kahit hindi mo ko mahal, ibibigay ko pa rin yan sa'yo. Gusto ko malaman mo, Tin. Hindi ako pwedeng lumaban. Lalo kung alam kong hindi mo rin ako ipaglalaban. Hindi ako pwedeng mag-effort ng bongga. Lalo't alam kong hindi mo naman makikita ang mga efforts na yon. Mama Mia, pagbukas ko ng paper bag ay may nakita akong maliit na box. Pagbukas ko ng box na yun ay isang simple bracelet ang nakita ko na may nakaukit na "You deserve someone who chooses you." At nun ako napaiyak. Nagsorry ako kay John. Niyakap niya ako at ang sabi niya, wala daw akong kasalanan. Hindi ko lang daw makontrol ang puso ko. Pagkatapos nun ay umalis na siya. Bumalik ako sa bahay at hindi ako makatulog. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Pagkagising ko ay tila nawala si John sa buhay ko. Walang message. Naging tahimik ang mundo ko na para bang naging closure naming dalawa ang araw na yon. Hinahapunan ay isa lang ang dumating. Si Leon. Pwede ba kitang puntahan? Text niya sa akin. Hindi ko alam kung mag-yes o mag-no ba ako. Pero bago pa ako sumagot, Mama Mia, ay dumating siya. Hinayaan ko siyang pumasok sa bahay, sa loob ng sala. Tahimik lamang kaming dalawa, na para bang tinatansya namin ang isa't isa. Matapos ang halos napakahabang 5 minuto ay nagsalita si Leon. Tin, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Tumingin ako sa kanya. Ako pa ba ang nilalaman ng puso mo? Hindi ako makasagot. Alam kong oo naman talaga ang sagot, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung nararapat ko bang sabihin yun sa kanya pagkatapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan naming dalawa. Tin, alam ko, masyadong malaking bagay ang hinihingi ko na mahalin mo ulit ako.
Pero Tin, kahit isang beses lang na ibigay mo ulit sa akin yung pagmamahal mo, gagawin ko ang lahat. Aalagaan kita. Hindi ko alam, Leon. Hindi ko alam. Naiintindihan ko, Tin. Naiintindihan ko na hindi ka pa handa, pero pwede bang hayaan mo kung iparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga? Pwede ba kitang ligawan? Marang may sumabog sa loob ko, Mama Mia. Ako, liligawan ni Leon? Hindi tulad dati na parang ako yung naghahabol sa kanya. Hindi tulad nung kinasal kaming dalawa na parang araw yun ng libing niya. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Nahihingi sa akin si Leon ng permiso para ligawan ako. Pero hindi ako nagpadala. Leon, minahal kita ng sobra, alam mo yan. Pero sa ngayon, hindi pa ako handa na balikan ang lahat ng sakit na yon. Ngumiti siya. Hihintayin kita, Tin. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Sa mga sumunod na araw ay hindi naman ako pinilit ni Leon. Hindi niya ako tinatawagan o kinukulit. Hindi naman siya nagpapakita araw-araw. Pero nandun siya. Hindi bilang ex-asawa, hindi bilang taong nagkamali at humihingi ng tawad, kundi pinapatunayan niya sa akin na handa siyang maging tamang tao para sa akin ngayon. At habang dumadaan ang mga araw ay unti-unting nabubuo ang sagot sa matagal ko ng tanong, Mama Mia. Kung pwede ba na magbalikan ulit ang dalawang taong nagkasakitan ng sobra. At kung si Leon yon, oo, pwede ko siyang bigyan muli ng panibagong pagkakataon. 3 buwan, Mama Mia. 3 buwan ang lumipas mula nung nanligaw talaga sa akin ng totoo si Leon bago ko siya sinagot at binigyan ng pagkakataon. Oo, Mama Mia, niligawan niya talaga ako. Yung tradisyonal na ligaw. Pumunta pa siya sa bahay kahit na naggalit sa kanya ang mga magulang ko. Humingi siya ng tawad sa mga ito. Paulit-ulit. Kahit na hindi siya pinakikitunguhan ng maayos ng mga magulang ko ay hindi po siya na-discourage. Lagi pa rin siyang nandun, Mama Mia. Lagi pa rin niya akong pinupuntahan. Hanggang sa na-realize ko na siguro kami nga talaga ang itinadhana sa isa't isa, pero maling pagkakataon lang ang pagsasama namin noon. Kaya sinagot ko ulit si Leon. Tuwang-tuwa siya, Mama Mia. At sabi niya, hindi niya raw sasayangin ang pagkakataon na ito. Naging masaya ang sumunod na 2 buwan sa aming relasyon. Nung 3rd month sa rin namin, Mama Mia, ay inimbitahan ako ni Leon na i-celebrate daw namin yon ng overnight kasi weekend yon sa isang resort. Nung una ay nag-aalangan ako. Dahil kahit naman kasal kaming 2 ni Leon, never naman pong may nangyari sa amin noon. Kasi iba naman ang gusto niya nung mga panahon na yun eh. Pero pinagbigyan ko siya. Nag-resort kaming 2. At oo, Mama Mia, unang pagkakataon namin yon na magsasama sa isang kama. Napaka-sweet ng mga pangyayari. Hindi ko na lang idedetalye ang lahat. Pero oo, binigay ko kay Leon sa gabing iyon ang sarili ko. Akala ko, Mama Mia, yun na ang magiging dahilan at hudyat na tapos na ang lahat ng pasakit sa aming relasyon.
Akala ko sapat na yun para punuan ang mga taon ng pagkawasak naming dalawa, pero maling-mali ako. Kasi ang totoo niyan, parang yun pa nga ang simula ng panibagong pagsubok. Pagkatapos ng gabing yun, kinabukasan nung magising ako ay wala akong katabi. Wala si Leon sa tabi ko, Mama Mia. Akala ko gaya ng ini-imagine ko, pagkatapos ng first night naming dalawa ay magigising ako na kasama at kayakap siya. Tapos sabay kaming gagawa ng breakfast o sabay kaming tutungo sa restaurant para mag-breakfast. Pero hindi. Nagising ako ng walang Leon sa tabi ko. Hindi man lang siya nagpaalam. Iniwan niya lang ang isang sulat sa mesa. Gotta fix things. Please trust me. Leon. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon ay natakot akong muli. Dahil alam kong bawat pagkakataong sinasabihan niya ako ng trust me ay may malaking bagyong kasunod. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Ilang linggo ang lumipas bago ko nalaman kung bakit muling lumayo si Leon. Si Riel? Oo. Siya pa rin ang dahilan, Mama Mia. Hindi pala siya handa. Hindi pala niya kayang putulin yon ng parang tali lang. May luha akong hinampas habang kinakagat niya ang ibabang labi niya. Andun ako sa harapan nilang dalawa, Mama Mia. Yes. Oo, dahil nakita ko silang dalawa sa loob ng isang restaurant. Akala ko ba tapos na to? Nanginginig kong tanong. Tumingin sa akin si Riel. Walang takot ang mga mata niya at walang konsensya. Tapos? Akala mo tapos na? Riel, umalis ka na, sabi ni Leon. At bakit ako ang aalis? Diba, I'm your first love and I know that I will be your only love. That's enough, Riel. Matigas na sabi ni Leon habang hinahagod ang sentido niya. Hindi ko na inantay pa na magkaroon ng iskandalo doon. Umuwi ako, Mama Mia. Umuwi akong basag na naman ang puso ko. Dapat hindi na ako nagtiwala ulit eh. Dapat hindi ko na siya minahal ulit. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ang mga sumunod na buwan. Hindi ko na alam kung paano natapos ang bawat gabi na umiiyak ako hanggang sa sumasakit na ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ang gumising sa umaga, nakawala ng bumabati sa akin. Pagkatapos noon ay pinaubaya ako sa pinsan ko yung cafe. Lumipat ako ng ibang lugar. Sumubok ako mag-apply ng trabaho para kalimutan ulit si Leon, Mama Mia. Tatlong buwan akong hindi nagparamdam kay Leon. 3 buwan akong nagsolo, Mama Mia. Ginugol ko ang araw ko sa pagbabasa ng mga self-healing books. Nagjo-journal ako, inayos ko ang sarili ko. Pilit kong inaayos ang sugat sa dibdib ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw ay may kumatok sa apartment na nirerentahan ko. Nagulat ako dahil nakita ko si Leon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano niya ako natuntun. Pagbukas ko ng pinto ay literal na umiyak agad siya. Na para bang inipon niya ng ilang araw at linggo ang mga luha na yon. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Garalgal niyang boses. Bakit ka nandito, Leon? Bakit ka andito kung kailan nagsisimula na ulit ako? Hindi ko inaasahan, Mama Mia, na bigla siyang lumuhod sa harap ko.
Hindi para mag-propose, kundi para humingi ng tawad. Please, please naman pakinggan mo ko. Nung nakita mo kami ni Riel, wala lang yun. Nakipagkita ako sa kanya dahil gusto ko nang tapusin talaga ang lahat sa amin. Tapusin? Akala ko ba matagal na kayong tapos? Hindi pumapayag si Riel. Sabi niya guguluhin niya ako. Hindi siya naniniwalang hindi ko na siya mahal. Leon, hindi ko alam kung bakit mo pa ako ginugulo. Wala ka namang ibang dala sa buhay ko eh. Kundi puro pasakit. Wala kang ibang dala dito sa puso ko, kundi puro hinanakit. Kaya pwede ba? Tin, please. Sinabi sa akin ni Riel na may anak daw kami. Kaya ako pumunta sa kanya. Kaya ako nakipag-usap. At totoong may anak siya. Pero hindi sa akin. Kundi sa bago niyang boyfriend. Ginamit niya yung bata para kausapin ko siya dahil akala niya kapag kinausap niya ako at nakita kami ay babalik ako sa kanya, pero hindi ako bumalik kahit umalis ka. Ikaw ang mahal ko, Tin. Please, maniwala ka naman sa akin. Mama Mia, hindi agad-agad ako nagtiwala. Ang daming ginawa ni Leon para patunayan sa akin ang pagmamahal niya sa akin. Binago niya ang mga social status niya. Tinag niya ako sa lahat ng pictures. Sa lahat ng gatherings, pati nga business meeting na pinupuntahan niya, sinasama niya ako. Kung hindi naman ako sumasama, ay binibigyan niya ako ng update at lagi siyang tumatawag sa akin. Makalipas ang 2 taon, 2 taon ng pagsuyo niya sa akin, 2 taon ng pag-uusap namin ng maayos, ay tuluyan na rin na lumambot ang puso ko sa kanya. Isang gabi, Mama Mia, sa bahay ng mga magulang ko, meron pong maliit na salo-salo dahil anniversary yon ng mga magulang ko. Nagulat na lamang ako nung tinawag nila ako na nasa loob ako noon ng kwarto. Di ka muna dito sa baba, anak. May mga bisita ka. Mama Mia, gulat na gulat ako dahil nandun yung staff ng cafe. May hawak-hawak pa na gitara yung isa. Pagkatapos nung nakita nila ako ay tumugtog ang mga ito. At biglang lumitaw ang isang lalaking umaawit sa gitna. Walang iba kundi si Leon. Hinaranan niya ako. Tandang-tanda ko ang awitin na yun, Mama Mia. Beautiful in my eyes. Yun ang kinanta niya nang hindi man lang tinatanggal ang tingin niya sa akin. Pagkatapos ng awitin, ay lumuhod siya sa harapan ko. Nilabas ang isang singsing. Tin, will you marry me? And this time totoong kasal na. Nagulat ako. Agad nagpalakpakan ang lahat. Ako naman ay hindi mapigilan ng sarili kong umiyak ng umiyak, Mama Mia. Tinanggap ko yung singsing at oo ang naging sagot ko. December 2024, nung ikasal kaming 2 ni Leon. Sa wakas, Mama Mia, sa araw na yon, sa akin na nakatingin si Leon at hindi sa ibang babae. Sa wakas sa araw na yon, nung diniklara na ng pare na mag-asawa na kami, ay agad niya akong kinabig at siniil ng halik sa harap ng maraming tao. Sa wakas, ramdam ko na ang pagmamahal niya. Mama Mia, sa ngayon, magsa-celebrate na kaming 2 ni Leon ng first wedding anniversary naming 2. Totoong kasal na. At balak namin na pumunta ng Hong Kong this year. Doon na kami magsa-celebrate ng Christmas at anniversary namin.
Hindi pa po ako nabubuntis at yun po ang wino-workout namin ngayon dahil gusto na naming magkaroon ng pamilya. Mama Mia, alam ko maraming magsasabi na parang nasa fairy tale ang buhay, pag-ibig naming dalawa ni Leon. Pero totoo, ang pag-ibig kapag pinipilit, ang pag-ibig kapag minamadali, nauuwi sa sakit at trahedya. Kaya hayaan na lang natin. Hayaan natin na ang pag-ibig ang magdikta ng tamang oras at pagkakataon para maramdaman natin siya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat Mama Mia sa pagbabasa mo nitong aking kwento. Lubos na nagmamahal at gumagalang. Tin. Grabe naman, parang hindi naman ka panipaniwala tong kwentong to. Parang nasa anong tawag dyan? Parang nasa mga Wattpad, ganun. Anyway, sino ba naman kami para mag-judge sa kwento mo, Tin, ano? Congratulations dahil kahit na ang dami ng sakit na pinagdaanan mo, ang ending kayo pa rin talagang dalawa. Buti na lang at mahal mo pa, no? Paano kung hindi mo na talaga siya mahal? Paano kung lumipat na talaga kay John ang pagmamahal na yon? Dasal ko na lang talaga na si John, sana nakahanap siya ng babaeng totoong magmamahal sa kanya. Kasi deserve niya yun kasi napakabuti niyang tao. I hope na nakahanap din siya ng forever niya. John, wherever you are now, kung meron ka mang kwento din or version ng kwento mo, go ahead. Willing na willing kaming tumanggap at magbasa ng kwentong iyan. Anyways, maraming salamat, Tin, at good luck sa Hong Kong. Pasalubungan mo na lang kami ng Mickey Mouse na anong tawag dito? Basta yun na yun. Yun na yun. Anyways, maraming salamat ulit sa pag-share mo ng iyong napakaganda at napaka-inspiring naman talagang kwento. Sa lahat ng nanonood ngayon, please do like and subscribe to this channel. And syempre, i-share nyo na rin ang video na to para maraming ma-inspire, maraming kiligin. Oo, sa wakas, sa'yo na rin nag-iinit itong si Leon. Ano, Tin, no? Anyways, thank you very much. At bago tayo magpaalam, maghahayag muna at mag-hello muna ako sa ating mga suki. Ay, by the way, before anything else, nais ko munang humingi ng paumanhin at patawad sa inyong lahat dahil dun sa naging messed up natin nung Monday, nung December, ano ba yung Monday? December 8, oo, kasi yung na-upload natin na kwento, yung kwento ng December 7. So, nagkamali tayo doon, my bad, pasensya na po, nagkaroon po kami ng family emergency, kaya hindi ko na po na-check ng maayos and I know, pagkakamali ko yun, kaya sorry po talaga. Naway mapatawad nyo pa ako sa pagkakamali na yon. Charot. Anyways, hello ako sa ating mga members, kay Benson Boyser, kay Smack Dax, kay Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong walang sawang pagmamahal, syempre, at pagsuporta nitong ating channel. Hi ako kay Mystery1198. Grabe, first time kong mabasa yung pangalan mo. Hi din kay Mami Karen25. First time din. Kay Charlene Baclohan, maraming salamat. Elina Lynn, Christina Sison, Sarah Pagabangan, maraming salamat sa iyo, Madam Sarah. Ruby Ramos, Joanne Samaniego, Zeya, maraming salamat. Arlene Tan, thank you very much. Kay Robert Gabagat, maraming salamat. JC Lu de la Torre Arroyo, maraming thank you sa'yo. Parang pumapayat ka na. Hindi na ngayon, kasi kain ako ng kain nung December 6 hanggang ngayon. Hello din ako kay, sino ba to? User EM40 04. Hello. Dina Aliparo, Mary Garbo, Aksa Heliana, Elizabeth Lagunday, Azarara Monira, maraming salamat. Hello din kay sino ba to? Marvy Montesilio, maraming salamat. Sorry kung narinig nyo yung maingay na aso ngayon. Aso ko po yun. Maraming thank you sa inyong lahat. Sa susunod natin kwento, kung hindi pa po nabasa ang inyong mga pa-shoutout, baka pangalan nyo na po ang babanggitin natin dito. Thank you so much sa lagi nyong pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Naway hindi kayo magsasawa. Mwah, mwah, mwah. I love you. Kung meron kayong sariling kwento at nais nyo yung i-share, welcome na welcome po yan dito.
Eto po ang ating email address, mamamiacdo0317 @gmail.com. Thank you very much. I love you. Mwah! Bye-bye. Ingat kayo palagi.